Si Dahlia, isang masipag na empleyado na walang ibang gusto kundi ang magawa ng maayos ang kanyang trabaho at mapuntahan ang dream destination niya na Baler. Hindi niya alam na ang pagtupad ng pangarap niyang mapuntahan ang Baler ay ang simula ng magandang mga bagay sa buhay niya. Job well done, team! Congratulations! Bati ng general manager pagkatapos ma-approve ang project na 7 buwan din nilang trinabaho. And of course, this success won't happen without the hard work and expertise of the one and only Miss Dahlia Montelo. Dagdag pa nito. Nagpalakpakan at nag-cheer naman agad para sa kanya ang mga kasama niya, habang kilig naman siya sa mga papuring natanggap niya. Sa loob kasi ng 7 buwan na ginugol niya, matapos lang ng maayos at maganda ang proyektong iyon ay halos hindi na siya magpahinga. Hindi naman sa pressured siya, kundi dahil hindi siya mapapalagay hanggang hindi siya nakasisiguro na maayos ang lahat. Thank you po. Siyempre, hindi rin po mangyayari ang lahat ng ito kung wala ang tulong nyo. Bawat isa po sa atin ay may malaking naitulong sa tagumpay nitong proyekto na ito. Kaya po, gusto ko rin pong pasalamatan kayong lahat. Balik papuri niya rin sa mga kasama. Lalo namang nagpalakpakan ng mga kasama niya at mas nag-cheer pa sa kanya. Pagkatapos naman niyon ay sabay-sabay na silang lumabas ng opisina para i-celebrate ang kanilang success. Walang katapusang kainan, inuman at kantahan ang naging paraan ng team nila para ipagdiwang iyon. Masayang-masaya ang lahat, ngunit alam niyang wala nang mas hihigit pa sa kasiyahan na nararamdaman niya. Pinayagan ka? Salubong agad sa kanya ni Tina, isa sa mga teammate niya, nang makita siya nitong lumabas galing sa loob ng opisina ng kanilang general manager. Nakangisi naman siyang tumango rito. Oo, 1 buwan. Grabe, ang lakas mo talaga kay Boss Dahlia. Ano ka ba, Tina? Deserve naman ni Dahlia yun, no? Alam naman natin kung gaano siya naghirap para masiguro na ma-approve ang project natin. Singit ni Joyce, isa pang miyembro ng team niya. Alam ko naman yun, no? Nakakainggit lang na pinayagan siya, tapos 1 buwan pa. Usapan na kasi talaga namin ni boss yun. Tsaka, without pay naman yun, no? Sagot naman niya para sana hindi na magsalita pa si Tina. Without pay? Pagkatapos ng ginawa mo? Reaksyon ni Joyce. Ako ang nagsabi ng ganun. May increase at monetary incentives na kasi tayo. Pakiramdam ko ay kalabisan na kung hihirit pa ako ng paid leave. Hala, sayang naman yun, Dahlia. Kung ako yan, 2 months paid leave pa ang hihingin ko. Saad ni Tina. Pero hindi ikaw si Dahlia, Tina. At hindi ka pa nasanay sa babaeng to. Masyadong matuwid at maprinsipyo. Ani Joyce. Ayaw ko lang maging mapagsamantala, Joyce. Hindi pagiging mapagsamantala ang pagkuha at paggamit mo sa karapatan mo, no? Ani Tina. Tumango naman si Joyce bilang pagsang-ayon. Dapat talaga ay 2 buwan na ang kinuha mong leave. Siguradong papayagan ka naman eh. Maboboard na ako nun, no? Tama na sa akin ang 1 buwan. Siguradong refresh na ako pagkatapos nun. Sagot naman niya. Sa bagay, pero saan nga ang punta mo? Mag-out of country ka ba? Tanong na lang ni Tina. Umiling siya. Wala akong pera sa mga ganong bakasyon, no? Dito lang ako sa loob ng bansa. Magbabaler ako. Baler? Ang layo naman! Tanong din ni Joyce. Nagkibit balikat naman siya at ngumiti sa mga kasamahan. Dream destination ko kasi ang Baler. Hindi lang ako makapunta noon pa dahil wala naman akong time. Kaya ngayon, na meron na, check out ko na siya sa bucket list ko. Nagkatinginan naman sina Tina at Joyce, tsaka sabay nagkibit balikat. Hindi na umimik pa ang mga ito at hinayaan na siya. Pag-uwi naman niya sa apartment niya ay agad na niyang inasikaso lahat ng dadalhin niya para sa bakasyon niya. Dahil 3 araw na lang ay aalis na siya. Tapos ay tsaka naman niya chinek ang confirmation ng binook niyang beach house sa Baler. Swerte na lang niya dahil kahit biglaan ay may nakuha pa rin siyang mapagstayhan niya at solo niya pa ang buong bahay. Finally, mararating na rin kita. Saad niya habang nakatingin sa mga gamit niyang handang-handa na para sa bakasyon niya.
Samantala, sobra-sobra naman ang kabang nararamdaman ni Peril habang nakatayo sa tapat ng beach house ng sinasabing biological mother niya ayon sa mga taong napagtanungan niya. 30 years na ang nakalipas simula nang abandonahin siya nito at kahit pwede naman niyang wag na niya itong hanapin pa, ay sinubukan pa rin niya para lang mapunan ang maliit na puwang sa pagkatao niya. Tao po! Tawag niya. Naghintay siya ng ilang segundo para tingnan kung may sasagot at nang wala ay muli siyang nagtawag. Nilakasan niya pa iyon para masiguro na maririnig ng tao sa loob kung meron man. Sino yan? Sagot ng boses ng isang lalaki. Lalo naman lumakas ang kabog ng puso niya dahil sa kaba. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula kung sakaling makaharap na niya ang nanay niya. Kung magagawa niya bang maging mahinahon o kung may masasabi ba siya. Kaya naman nang bumukas na ang pinto ng beach house at tumambad sa kanya ang may edad na lalaki, ay napahugot na lamang siya ng malalim na hininga. Wala siyang ideya kung sino ito o kung ano ang koneksyon nito sa kanyang ina. Ngunit ganun pa man ay wala na siyang oras para usisain pa iyon ngayon. Sino sila? Tanong sa kanya ng matandang lalaki. Ako po si Peril Sanchez. Nandito po ako para kay Amanda Lopez. Pwede ko po ba siya makausap? Sagot niya. Anong kailangan mo sa kapatid ko? Gusto ko lang po sana siyang makausap tungkol sa ilang personal na bagay. Tinaasan siya nito ng kilay, tsaka sinuri ang tindig niya mula ulo hanggang paa. Umuwi ka na lang, iho. Wala ka na mapapala sa kapatid ko. Napakunot noo agad siya. Bakit ho? Wala naman po akong gustong makuha o kung ano kay Amanda. May gusto lang ho akong malaman na sa kanya mismo manggaling. Hindi mo na nga makakausap ang kapatid ko. Hindi ba madaling intindihin yon? Sagot naman ito. Iwinagayway pa nito ang kamay sa kanya bago siya tinalikuran para pumasok na sa loob ng bahay. Ngunit bago pa man ito tuluyang makapasok at pinigilan na niya agad ito. Sinabi niya kung sino siya, na anak siya ni Amanda at kung bakit siya napadpad sa tapat ng beach nito. Gusto ko pong malaman kung bakit niya po ako inabandona. Saad niya pa. Hindi ka inabandona ng kapatid ko. Kinuha ka sa kanya. Inagaw ng demonyo mong ama at inilayo ang kawawa kong kapatid. Si Daddy? Hindi makapaniwala na tanong niya. Oo, ang demonyong Rafael na yon. Itinakas ka sa kapatid ko. Inilayo at hindi na ipinakita pa hanggang sa mamatay na lang ang kapatid kong si Amanda. Lalo naman siyang hindi makapaniwala sa narinig. Patay na siya? 1 taon ka nang huli, iho. 1 taon nang patay ang ina mo. Hindi naman niya alam kung ano ang sasabihin niya na napanganga na lamang siya sa mga naririnig. Kung talagang gusto mong malaman kung bakit ka inabandonan ng ina mo, bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Bakit ngayon mo lang siya hinanap? Kastigo pa nito sa kanya. Umiling naman siya. Hindi ko alam. Hindi mo alam? O dahil naniniwala ka sa kasinungalingan ng ama mo? Pang-uuyam nito sa kanya. Matagal na panahon kang hinintay ng kapatid ko. Hindi siya nawala ng pag-asa kahit pa nauubusan na siya ng oras. Naghintay siya sa'yo. Sa anak niya na kahit minsan ay hindi dumating para sa kanya. Dagdag pa nito. Bakit hindi siya pumunta sa akin? Bakit hindi siya ang gumawa ng paraan para makita ako? Tingin mo, kung kaya niya, hindi niya gagawin? Iho, bulag ang ina mo. Kaya nga nauto na lang siya ng ganun-ganun lamang ng walang hiya mong ama. Sinamantala niya ang kakulangan ng kapatid ko. Ginamit niya sa pangsarili niyang kaligayahan. Sagot nito sa kanya. Mas lalo namang bumigat ang dibdib niya na hindi na siya nakapagsalita pa. Ang tagal niyang pinag-isipan ang paghahanap sa nanay niya. Ilang taon ang binuon niya para makakuha ng lakas ng loob na harapin ito. Kaya ngayon na ganito ang bumungad sa kanya ay hindi na niya alam ang mararamdaman. Hindi na tuloy niya alam ngayon kung may lakas pa ba siya para mag-isip pa ng dapat niyang gawin. At kahit iniwan na siya roon ng kanyang tsuhin, ay nanatili pa rin siyang nasa labas ng beach house nito. Nakaupo sa harap nito at napapatulala habang iniisip ang mga nalaman niya.
Wala ka bang balak umuwi? Tanong sa kanya ng tiyuhin niya na siyang nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. 3 oras ka na nandyan. Dagdag pa nito. Napatingin naman agad siya sa suot niyang relos. Hindi niya na namalayan pa ang pagtakbo ng oras dahil sa dami at lalim ng iniisip niya. Uuwi na po. Mahinang sagot niya tsaka tumayo para umalis. Gabi na. Wala ka nang masasakyan pa. 8:00 pa lang naman po. Wala ka sa syudad, iho. Hindi buong magdamag ang transportasyon dito. Sagot naman ito. Napatango naman siya. Mag-check-in na lang po ako sa hotel kung ganun. Paano ka makakarating sa hotel kung wala kang masasakyan? Sagot pa nito. Hindi naman niya alam kung ano pa ang sasabihin niya. Pakiramdam niya ay masyado siyang lutang para makaisip pa ng solusyon sa sitwasyon niya ngayon. Dumito ka muna ngayong gabi. Wala namang guest ngayon. Pwede kang dito muna. Saad na lang ng tiyuhin niya nang makita ang disposisyon niya. Hindi naman na siya tumanggi pa at tumango na lamang. Pagdating sa loob ng bahay ay hindi naman niya naiwasan ang mamangha sa ayos niyon. Maayos, malinis at mabango ang loob ng bahay. Marami ring display at lahat ng iyon ay sigurado siyang mga antigo. Dito ka muna matulog. Anito sa kanya nang marating na nila ang ikalawang palapag ng bahay. Bumaba ka pagkalipas ng 30 minuto. Nagluto ako ng hapunan. Sabayan mo na ako. Dagdag pa nito. Tumango siyang muli bilang sagot. At nang talikuran na siya nito, ay pumasok na siya sa loob ng silid na binigay nito sa kanya. Tsaka pagod na binagsak ang katawan sa kamang naghihintay sa kanya sa loob. Sa kabilang banda naman ay excited si Dahlia sa bakasyon niya na halos hindi na siya nakatulog pa. Ang tagal niya ring pinangarap ang bakasyon na ito, kaya ngayon na sa wakas ay nangyayari na ito ay talagang hindi na siya mapakali pa. Nai-imagine niya agad ang mga gagawin niya pagkarating pa lamang niya sa baler. One last check, then go na. Ani sa sarili tsaka muling chinek isa-isa ang mga dadalhin niyang gamit. Ayaw niyang may maiwan o makalimutan lalo na't plinano niya lahat ng gagawin at susuotin niya sa isang buwan niyang pananatili doon. Okay, all goods. Pwede nang umalis. Sabi niya pa sa sarili nang masiguro na kumpleto na ang mga gamit niya. Mula naman sa Maynila ay 6 na oras din ang tinagal ng biyahe niya bago narating ang baler. Mula naman doon ay kinailangan niya pang sumakay ng bus tapos ay tricycle para marating ang beach house na tutuluyan niya. 7:00 na nang makarating siya at kahit pa nakaupo lang naman siya ay ramdam pa rin niya ang pagod dahil sa haba ng oras na nakaupo lang siya. Kaya naman nang marating na niya ang beach house at patuloyin na siya ng may-ari ay agad niyang tinanong kung saan ang magiging silid niya. Ituro niyo na lang po sa akin kung saan yung kwarto ko para ako na lang po ang aakyat. Baka po kasi masunog yung niluluto nyo kung iiwan nyo kahit saglit. Kausap niya sa may-ari. Naabutan niya kasi itong naghahanda ng magiging hapunan nila at dahil pagod na siya ay gusto na muna niyang ilapag ang mga dala niya at makapagpahinga kahit saglit bago maghapunan. Ayos lang ba sa iyo, iha? Opo, ayos lang po. Hindi naman po siguro ako maliligaw sa taas, no? Sagot niya. Natawa naman ito. Hindi naman. 4 na kwarto lang naman ang meron dito, iha. Hindi ka maliligaw kahit nakapikit ka pa. Kung ganun po pala ay mauuna na po ako sa taas para mailapag ko na po ang mga gamit ko. Nakangiting sagot niya. Mabuti pa nga at nang makapagpahinga ka muna kahit saglit habang tinatapos ko itong hapunan natin. Anito tsaka itinuro sa kanya ang magiging silid niya. Dilaw na pinto sa kanan. Aniya sa sarili habang hinahanap ang magiging silid niya. Napangiti naman siya nang makita agad ang tinutukoy na magiging silid niya. Pagpasok sa loob ay hindi na niya naiwasan ang mamangha sa naabutan na hitsura ng buong silid. Hindi niya pa nabubuksan ang ilaw ngunit kita na niya ng bahagya ang kabuuan ng silid dahil sa liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bukas na pintuan ng veranda. At nang malingunan niya ang malaking kama na naghihintay sa kanya ay parang kusa na lang humakbang ang mga paa niya para dalhin siya doon. Pagod niyang binagsak ang katawan niya
ngunit agad din siyang napabangon nang maramdaman na may kakaiba siyang nadaganan sa paghiga niya. Napasigaw siya ng malakas nang makitang gumalaw iyon. Mabilis siyang tumayo at inabot ang switch ng ilaw. At gano'n na lang ang gulat niya nang bumulaga sa kanya ang isang lalaking walang pang-itaas na damit, magulo ang buhok at halatang naistorbo sa pagtulog. "Sino ka?" Sigaw niya sa binata. Kinunutan naman siya nito ng noo. Ikaw ang sino? At bakit nandito ka sa kwarto ko? "Kwarto mo? Kwarto ko to, no?" Mabilis na sagot naman niya. Nagsalubong naman lalo ang mga kilay nito. This is my room, miss. Baka nagkakamali ka lang. Natigilan naman siya. Napaisip na baka nga siya talaga ang mali. "Dilaw na pinturaw," sabi niya. Are you colorblind? Tanong naman ito sa kanya. "Ha?" Litong sagot naman niya. My door isn't yellow, miss. It's light orange. Nito. Napalingon naman siya sa pinto para siguraduhin na tama ang sinasabi nito. At gano'n na lang ang hiya niyang naramdaman nang makitang tama nga ang sinasabi nito. "Oh my gosh, I'm sorry. Akala ko itong kwarto ko." Hinging patawad niya, tsaka mabilis na kinuha ang mga gamit niya. It's fine. Tutulungan na kita. Sagot naman ito bago inagaw sa kanya ang mga bag niya. Eto na ang nagbitbit ng mga iyon palabas ng kwarto nito para dalhin sa tapat ng dapat ay silid niya. "Akala ko solo ka itong beach house." Hindi naman niya napigilang itanong ng maalala ang nakalagay sa remarks noong binook niya ang beach house. Tumango naman ito. Unexpected ang pagpunta ko rito. Pero huwag kang mag-alala. Dahil paalis na rin naman ako. Nakahinga naman siya ng maluwag. Hindi niya kasi maisip na titira siya sa iisang bahay na may kasamang estranghero at lalaki pa ito. Alangan na nga siya na lalaki rin ang host ng beach house, hinayaan na lang iyon lalo na't may edad naman ang may-ari. "Ganun ba?" Yes, so don't be bothered about me. "Ayos lang naman sa akin, kung sakali. Wala naman sigurong magiging problema." Maang-maanga na sagot niya. Umiling naman ito, ngunit hindi na nagsalita pa at ibinaba na lang nito ang mga bag niya sa tapat mismo ng pintuan ng magiging silid niya. Tsaka sumenya sa kanya na babalik na ulit sa silid nito. Tumango naman siya agad bilang sagot. Samantala, hindi alam ni Peril ang mararamdaman niya kinabukasan nang malamang suspendido pansamantala ang transportasyon sa probinsya dahil sa paparating na bagyo. Wala sa plano niyang magtagal doon, ni hindi niya inakalang matutulog siya ng isang araw sa lugar na iyon. Kaya ngayong ilang araw na siya sa beach house, gusto na niyang umalis. Ang nais niya lang naman ay makilala ang ina at masagot ang mga tanong niya. Ngunit ngayong imposibleng mangyari iyon, pakiramdam niya'y nasayang lang ang oras niya sa pagpunta roon. Ganito talaga rito. Signal number 1 pa lang. Suspendido na ang transportasyon para iwasan na lumabas ang mga tao at abutan ng bagyo sa daan. Sagot ng tsuhin niya nang tanongin niya ito. Kailangan ko nang umuwi. Saad niya. Hindi mo pwedeng ipilit ang gusto mo rito, iho. Wala ka sa syudad para pairalin ang katigasan ng ulo mo. Sermon nito. Napabuntong hininga siya at nilingon ang bisita ng tsuhin sa beach house. Ayon sa tsuhin niya, isang buwan itong mananatili roon. Kahit hindi sabihin, kita niya sa mukha nitong naiilang ito sa presensya niya. Hahanap na lang ako ng ibang matutuluyan. Sagot niya. Tingin mo, makakahanap ka pa? Hindi na siya sumagot at ginawa ang plano niya. Pero inabutan siya ng malakas na hangin at ulan at hindi pa rin siya makahanap ng matutuluyan dahil puno na ang lahat ng beach house. Peak season ba? Tanong niya sa sarili. Bagamat tapos na ang summer at panahon na ng bagyo, dagsa pa rin ang mga turista, lalo na ang mahilig mag-surfing. Ano? Nakahanap ka? Umiling siya. Punuan na. Sabi ko na nga ba? Napakunot ang noon niya. Kung alam pala nito na puno na ang mga beach house, bakit hinayaan pa siyang lumabas? Napailing na lamang siya. Ayaw niyang makipagtalo sa tsuhin niya. Excuse me. Pwede ka naman sa kwarto mo magstay habang may bagyo. Alok ng bisita ng tsuhin niya. Wag na, iha. Nirentahan mo ang buong bahay kaya sa'yo ito.
Ako nang bahala sa batang yan. Sagot ng tsuhin niya. Umiling ang bisita. Ayos lang po. Ilang araw lang naman po siya dito, di ba? Hanggang makaalis ang bagyo. I'll pay half of your rent. Singit ni Peril. Ayaw na niya ng mahabang usapan. Hala, hindi na. Ilang araw lang naman. I insist. Wala sa plano ko ang magstay rito. Kaya may budget ako para sa hotel. Inabutan lang ako ng bagyo. Aangal pa sana ito nang sumabat ang tsuhin niya. Hayaan mo na, Iha. Maraming pera ang batang yan. Napabuntong hininga siya at muling tumingin sa kausap. I'll pay half of your rent. And sorry for the inconvenience. Ulit niya, mas seryoso. I don't like being indebted to others. Dagdag niya, marahang tumango ito. Sige. Thank you. Sagot niya bago bumalik sa silid. Pagpasok, agad niyang tinawagan ang ama. Dad, kailan ka uuwi, Peril? Akala ko isang araw ka lang dyan. 4 na araw ka na. I was about to go home, but transportation is suspended due to the typhoon. Ayan na nga ba? Dapat nakinig ka sa akin na wag nang pumunta dyan. Narinig niya ang stepmother niya sa background. Sinasabing tinatakasan niya ang responsibilidad sa pamilya at mas gustong makasama ang ina. She already passed, Dad. My mother's dead. Natigilan ang ama at ang stepmother niya. I am a year late to even see her. Kung ganon, umuwi ka na. Bakit pa pag gustong kilalanin ang ina mo pagkatapos ng ginawa niya sa atin? Sagot ng ama. Napabuntong hininga siya. That's not what I was told. Her brother said she didn't abandon me. Took me away. Sinungaling si Alfred. Nag-iimbento lang dahil may sama ng loob sa akin. Was it really made up, Dad? Sabi nilang bulag ang mama ko, kaya di niya ako makuha. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Kung buhay lang sana ang kanyang ina, sana nalaman niya ang totoo. Whatever it is, it's past. Umuwi ka na bago kita tanggalan ng lahat ng mana, Peril. Banta ng ama bago ibaba ang tawag. Napailing siya. Alam niyang nagsisinungaling ang ama niya tungkol sa tunay na nangyari. Mas lalo niyang naramdaman ang sakit at panghihinayang na ngayon lang niya sinubukang kilalanin ang ina niya. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis pa si Dahlia na tanungin si Mang Alfred, ang may-ari ng beach house na tinutuluyan niya, tungkol sa pamangkin nito. Hindi pa kasi lumalabas ang pamangkin mula umaga. Hindi po ba sasabay sa atin ang pamangkin niyo, sir? Tanong niya. Umiling si Mang Alfred. Huwag mong intindihin ang batang yon, Iha. Lalabas din yon pag gutom na. Tumango siya. Hindi na sana magtatanong pa. Pero nang kusa ng magkwento ang matanda, di niya naiwasang ma-curious. Pumunta lang ang batang yan dito para kilalanin ang ina niya pagkatapos ng matagal na panahon. Nakilala niya po ba yung nanay niya? Umiling ito. 1 taon nang patay ang ina niya. Makalipas ang 30 taon, ngayon lang susulpot para kilalanin ang nanay niya. Baka naman may dahilan siya. Sagot niya. Marahil. Pero sigurado akong siniraan ng walang hiyang ama niya ang kapatid ko. Hindi na naawa sa kapatid kong bulag. Bulag po? Oo, bulag siya. Kaya hindi niya nakita ang panluloko ng dati niyang asawa. Ginamit siya ni Rafael para lang iwan at tangayin ang anak nila. Si Peril, ang anak na itinakas ng ama niya. Patuloy ni Mang Alfred. Napatahimik siya. Pinabayaan lang si Mang Alfred na ilabas ang sama ng loob nito. Pagkatapos ng pananghalian, tumulong siya sa pagliligpit at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumababa ang binata. Di niya alam kung bakit iniisip pa niya ito, gayong hindi naman sila magkakilala. Kahit kailan talaga, Dahlia. Akala ko ba tapos ka na sa pagiging people pleaser, ha? Bakit inaalala mo pa ang hindi pagkain ng lalaking yun? At ano naman kung magka-ulcer siya, no? Sermon niya sa sarili sa loob ng kanyang silid. Dati, iniisip niya ang kapakanan ng iba bago ang sa kanya. Pero may isang tao ang nag-realize sa kanya na hindi siya mabait lang, kundi naghahanap siya ng validation sa iba. Ngayon, eto na naman siya, umaasta sa taong di niya kilala at ito'y nakakairita para sa kanya. Tandaan mo, Dahlia, nandito ka para mag-relax, magbakasyon, ayusin mong sarili mo, umayos ka. Huwag kang pakialamera. Sermon niya pa sa sarili.
Humugot ng malalim na hininga at sinubukang ibaling ang atensyon sa iba. Nagtagumpay siya, nalibang sa panonood ng malalaking alon mula sa veranda. Kahit marahas ang hangin, nare-relax pa rin siya. How can you feel so calm despite the chaos, Dahlia? Aniya sa sarili. Kinabukasan, tulad ng nakalipas na araw ay masama pa rin ang panahon at tulad din ng nakaraan ay silang dalawa pa rin ni Mang Alfred ang magkasabay na kumakain. Tila walang balak na lumabas ng silid niya ang pamangkin nito. Buhay pa po kaya yung pamangkin niyo, Mang Alfred? Hindi ko pa po kasi siya nakikita na lumabas ng silid niya para kumain o uminom man lang. Hindi na niya naiwasan na itanong. Hindi ko rin alam, pero hayaan mo na siya. Malaki na ang isang yon. Natatawang sagot naman ng matanda, tila wala talagang pakialam sa pamangkin. Ni minsan ay hindi niya ito nakitang sinilip man lang ang pamangkin. Pumupunta lang ito sa beach house para paglutuan siya at maglinis ng kaunti. Tapos ay aalis na rin agad para umuwi sa sarili nitong bahay na nasa likod lang ng beach house. Tulad naman ng sinabi nito ay hinayaan na nga lang talaga niya ito. Kahit pa nahihiwagaan siya sa binata. Kaya naman nang sumapit ang 3 araw at lumabas na ito sa wakas ay hindi na niya naiwasan ang magulat. Good morning. Paos na bati nito sa kanya nang abutan siya sa kusina nito. Kita niya pa na bahagya itong nahiya na kung hindi niya ito nalingunan agad ay siguradong babalik ito sa silid nito. Ngumiti naman siya at binati rin ito. Nagluto ng breakfast si Mang Alfred. Kain ka na. Sige lang. Kukuha lang ako ng tubig. Sagot naman ito tsaka dumiretso sa ref at kumuha nga ng tubig. Masyado kasing marami itong hinanda ni Mang Alfred. Hindi ko mauubos ang lahat ng ito kaya sabayan mo na ako. Aya niya pa. 3 araw na itong nagkukulong sa kwarto nito at hindi niya alam kung kumakain ba ito kaya ngayon na may tsansa siyang maaaya ito ay gagawinan niya. Ayaw naman niyang magulat na lang na namatay na pala ito sa gutom habang nasa loob ng kwarto nito. Hindi niya maisip ang trauma na makukuha niya kung sakaling ganun nga ang maging sitwasyon. I insist, sayang din itong pagkain pag di naubos. Pilit niya pa nang sinubukan na naman itong tumanggi. Kita naman niya ang pagdadalawang isip sa mga mata nito, lalo na't nagpabalik-balik sa kanya at sa nakahandang pagkain sa mesa ang tingin nito. Tara na! Ulit niya tsaka pinaghanda pa ito ng pinggan at nang hindi pa rin ito kumikilos ay naglakas loob na siya na hilahin ito para makaupo na sa tapat niya. Hindi ba't sabi mo ay babayaran mo ang kalahati ng bayad ko rito? Kasama ang pagkain sa binayaran ko, kaya ibig sabihin lang nun ay binayaran mo rin ang pagkain na ito. Sabi niya pa. Napatingin naman ito sa kanya at ilang segundo na napatitig at ewan niya. Pero bigla na lang niya itong nginitian. Kain na! Aya niya pa. Tila wala naman sa sarili itong tumango-tango tsaka nag-umpisang kumain. Kumain na rin siya kahit pa bigla na lang siyang nakaramdam ng hiya. Samantala, inip naman na si Peril na makaalis sa beach house at makauwi na. Hindi niya kayang makasama ng matagal ang kanyang tsuhin lalo na't alam na niya ngayon ang ginawa ng kanyang ama sa kanyang ina. Ngunit anong magagawa niya gayong na-stuck na siya ng tuluyan sa beach house na yon? Gaano raw po kaya katagal bago ma-restore ang power supply at mag-open ang mga daan? Rinig niyang tanong ng guest ng beach house sa tsuhin niya. Ilang araw na niya itong nakakasama ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang pangalan nito. 1 o 2 linggo siguro. Depende pa sa laki at lawak ng pinsala ng bagyo. Sagot naman ng tsuhin niya. Kalalabas lang ng bagyo at masyadong malaki ang naging epekto nito sa probinsya dahilan para maparalisado lalo na ang transportasyon sa buong probinsya. Dahilan para lalo lang siyang hindi makauwi. Wala bang ibang paraan para makalis dito? Singit niya naman. Lakarin mo kung gusto mo. Pilosopo naman na sagot ng tsuhin niya. Hindi natuloy niya na iwasan na ang mapairap. Alam niyang galit ito sa kanya at sa ama niya. Ngunit tulad ng kanyang ina ay biktima lang din siya sa kalupitan ng kanyang ama. Ngunit ganun pa man ay ayaw na lang niyang patulan pa ang pang-iinis sa kanya ng kanyang tsuhin.
Napahugot na lang siya ng malalim na hininga at napailing. Ayos pa rin ba sa'yo ang manatili rito kahit walang kuryente? Baling ng tsuhin niya sa dalagang bisita nito. Mabilis naman itong tumango. Ayos lang po, hindi naman po mainit kaya wala pong problema ito sa akin. Sigurado ka ba? Baka nahihiya ka lang sa akin. Natatawang umiling-iling naman ang dalaga sa tsuhin niya. Sigurado po ako, tsaka na lang po ako magrereklamo pag nainitan na ako. Pero sa ngayon po ay ayos lang sa akin. Weird man po, pero mas relaxing para sa akin ang ganitong sitwasyon. Mabuti naman kung ganun. Alam mo kasi, bihira lang akong makatanggap ng bisitang hindi mareklamo. Sagot nito na alam niya patama na naman sa kanya. Hindi naman na siya umimik pa at tinalikuran lang ito para bumalik na sa silid niya. Lumipas naman ang ilang araw pa at tulad nga ng sinabi ng tsuhin niya ay inabot na nga ng 1 linggo ay hindi pa rin naaayos ang power supply sa buong probinsya. Ganon din ang transportasyon dahil sa mga saradong daan. Kain na! Aya sa kanya ng dalagang bisita ng beach house. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang pangalan nito. Hindi rin niya naririnig na tinatawag ito ng tsuhin niya sa pangalan. Dahilan para mawalan siya lalo ng ideya kung ano ang itatawag niya rito. Tumango naman siya sa paanyaya nito tsaka naupo sa tapat nito sa hapag. Thank you. You're welcome. Nakangiting sagot naman ito sa kanya. Hindi naman niya maiwasan ang mapatitig sa dalaga. Simula umpisa ay wala na itong ipinakita sa kanya kundi kabaitan. At kahit ilang beses niya nang tinanggihan ang mga alok nito sa kanya, ay hindi niya ito nakitaan na nagsungit o nainis. Imbis ay lagi pa itong nakangiti sa kanya. We haven't introduced ourselves to each other properly, right? Aniya tsaka inabot rito ang kamay niya. I'm Peril. Pakilala niya sa sarili. Gulat man ay nginitian din siya nito tsaka tinanggap ang kamay niya. Dahlia. Dahlia? As in, dahlia like the flower? Tumango ito. Yes, dahlia, like the flower. Tumango rin siya at ngumiti sa dalaga tsaka marahang inalog-alog ang mga kamay nila. Nice meeting you, Dahlia. Bati niya rito. Nice meeting you too, Peril. Sagot naman ito ni Dahlia. Mas malawak na ang mga ngiti nito na umabot na iyon sa mga mata nito. Ewan naman niya, ngunit napangiti na rin siya dito. Sa unang pagkakataon simula nang dumating siya sa beach na iyon, ay ngayon lang siya hindi nainis na nandun pa rin siya. Sa kabilang banda, hindi naman maitatanggi ni Dahlia na na-e-enjoy niya na lalo na ang bakasyon niya simula nang maging malapit silang dalawa ni Peril sa isa't isa. 1 linggo na rin simula nang kausapin siya nito at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nauubusan ng mga mapag-uusapan. Kahit pa inakala niya na kaya lang siya kinakausap nito dahil naiinip na ito. Na sa oras na bumalik na ang power supply sa buong probinsya, pati na rin ang transportasyon ay aalis na ito agad. Ngunit nagkamali siya dahil nasa beach pa rin ito kasama niya. Kahit pa hindi naman niya inaasahan na masaya naman pala itong makasama dahil napakasuplado nito noong unang araw nila sa beach house. Ikaw, bakit ka nandito sa baler? Biglang tanong nito sa kanya. Nasa labas silang dalawa, nakaupo sa buhanginan habang tinatanaw ang unti-unting pagdilim ng kalangitan. Bakasyon. Matagal ko nang gustong pumunta rito. Kaya lang, wala akong oras dati. Ikaw, bakit nandito ka sa baler? Tanong niya rin, kahit pa alam naman niya ang dahilan nito sa pagpunta sa probinsya. To meet my mom. But unfortunately, I was already too late. She already passed. Sagot naman ito. I'm sorry. Mabilis niyang sagot. Nginisihan naman siya nito. Bakit ka nagsasorry? Pareho lang naman tayo. Pareho nating hindi kilala ang nanay ko. Ang pinagkaiba lang ay sa kanya galing ang dugong nananalaytay sa mga ugat ko. Nanay mo pa rin naman siya. Komento niya. Tumango ito. Hindi ko matandaan na naging ina siya sa akin. Pero naiintindihan ko naman kung bakit. Pero alam mo, napapaisip pa rin ako kung ano kaya ang buhay kung hindi ako nawalay sa ina ko. Successful kaya ako ngayon?
ganito pa rin kaya ako bilang isang tao? O masaya kaya ang buhay ko? Siguro, ang tao naman kasi, kahit anong sitwasyon pa sila mapunta, basta may pangarap, ay siguradong maganda ang mararating. Kaya siguradong masaya ka rin sa buhay mo kung sakaling sa nanay mo ikaw lumaki. Kung dito ka sa baler, lumaki. Sagot niya. Nakangisi na binalingan naman siya nito. Ganyan ka ba talaga? Optimistic? Oo. Bakit? Masama ba yun? Balik tanong niya. Inilingan naman siya nito. Hindi naman. Nakakatuwa lang. Dahil simula nang makilala kita. Well, aside sa first encounter natin, ay wala na akong ibang narinig mula sa'yo kundi ganyan. Positibong pananaw. Ganun naman talaga dapat, hindi ba? I mean, walang mangyayari na maganda kung puro negatibo lang ang iisipin natin. Kaya dapat lang na laging maganda ang pananaw natin sa mga bagay-bagay. Kahit na kung minsan, pangit ang nangyayari. Paliwanag niya. Sana kaya ko rin yan. Sana, ganyan din ako kapositibong tao katulad mo. Pwede naman. Nasa atin naman kasi talaga kung paano tayo magiging masaya sa buhay. Hindi totoo na sa ibang tao mo mahahanap ang totoong kaligayahan. Sa sarili lang natin yun. Sa kung paano tayo mag-isip at tumanggap ng mga pangyayari sa buhay natin. Napangiti naman ng mas malawak si Peril sa sinabi niya. Alam mo, ang sarap mo siguro kasama. Magkasama naman tayo ah. Well, unless kung hologram ka lang dyan. Natawa naman si Peril sa banat niya. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin, Dahlia. Ang sinasabi ko, siguro ang saya ng bawat araw ko kung ikaw ang makakasama ko lagi. Like, habang buhay. Bigla namang kumabog ng kakaiba ang dibdib niya sa narinig. Ano ako? Clown? Nauutal na sagot naman niya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba. Kung bakit bigla na lang kumabog ng ganon ang puso niya. Gusto niyang isipin na nasobrahan lang siya sa kape. Na nagpapalpitate lang siya pero alam niyang hindi iyon ganon lang. Alam niyang may ibang dahilan. Ngunit ayaw niyang isipin na ganon nga iyon. Lalo namang kumabog ng kakaiba ang dibdib niya nang makitang lalong natawa si Peril nang dahil sa sinabi niya. Hindi rin yan ang ibig kong sabihin, Dahlia. Ang sinasabi ko ay parang ang sarap makasama ng katulad mo. Dahil siguradong walang malungkot na sandali pag ganun. Lahat positibo lang. Habang buhay siguro ako masaya at walang iniisip na problema pag katulad mo ang kasama ko. Paglilinaw naman ito. Napailing na lang tuloy siya at hindi na sumagot pa. Lalo na't ayaw na rin niyang mas lumalim pa ang usapan nila at mas lalo lang siyang makakaramdam ng kakaiba kung sakaling makakarinig na naman siya ng kakaibang sagot mula kay Peril. Mula naman ang araw na iyon ay mas naging malapit pa sila sa isa't isa na halos hindi na sila mapaghiwalay pa. Simula umaga hanggang sa gabi ay magkasama silang dalawa na kahit madalas ay wala naman silang pinag-uusapan o ginagawa. Basta magkatabi lang sila at ayos na. Dahil din tuloy doon ay mas lalo lang siyang nalito sa nararamdaman niya. Hindi kasi yan ganun. Ang kabisote mo naman eh. Iritado niyang sita sa binata ng paulit-ulit na niya itong tinuturuan kung paano ito pinang-ayos ang origami na ginagawa nila. Ngunit hindi pa rin ito iyon magawa ng maayos. Tinawanan naman siya ni Peril. Kabisote? Oo, mahirap turuan at mahirap matuto. In short, bobo? Hindi, mahirap lang matuto. Sagot niya, ayaw ma-misinterpret ang sinasabi niya. Ganon din yun. Bakit, bobo ka ba? Mabilis itong umiling. Hindi. O, bakit dinadamdam mo pala yun? Natawa ito. Hindi ko naman dinadamdam no. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko ugali ang mag-sugarcoat, okay? Kung tingin ko ay tanga ka o bobo, sasabihin ko sa'yo. Nakairap niyang sabi dito. Hindi ako naniniwala na sasabihin mo. Sagot naman ito. I know you. Masyado kang mabait para magsalita ng masakit sa isang tao. Kaya sigurado akong hinding-hindi mo gagawin yan. Mabait? Baka people pleaser. People pleaser? Parang hindi naman. Hindi ko natatandaan na may ginawa kang kahit ano para i-please ako. Bakit naman kita ipiplease, Aber? Exactly. Hindi mo ko kailangang i-please. Dahil at the first place, hindi naman kailangan talaga. Alam mo namang isang sabi mo lang, susunod na agad ako sa'yo. Susunod agad?
Kailan pa kita naging alipin ha? Nagkibit balikat naman ito. Hindi ko alam. Pero alam kong isang sabi mo lang at susunod agad ako. Inirapan niya ulit ito. Sira ulo. Lalo namang natawa si Peril. Hindi naman na niya pinatulan pa ang pang-aasar nito at tinuon na lamang muli ang atensyon sa ginagawa nila. Samantala, tuwang-tuwa naman si Peril sa mga nakikita niyang reaksyon mula kay Dahlia sa tuwing inaasar niya ito. Ganun pa man ay hindi man lang niya ito nakitang nainis o nagalit sa kanya. Dahilan para mas lalo niya lang itong asar-asarin. Ano na naman? Salubong nito sa kanya nang makitang nakangisi siya habang papalapit dito. Anong ano na naman? Bawal ka na bang lapitan ngayon? Asar niya agad. Inirapan naman siya nito. Itsura mo pa lang. Alam ko na may binabala ka na naman. Wala, ang judgmental mo ah. Ang hirap mong lapitan nang bibintang agad ng hindi maganda. Natatawang sagot naman niya. Hindi pang bibintang yon, Peril. Prediction with solid basis. Sagot nito. Natawa naman siya lalo. Gustong-gusto niya talaga ang banat ni Dahlia sa kanya tuwing inaasar niya. Alam na alam agad niya na hindi lang ito puro ganda. May laman din ang utak nito at hindi lang iyon basta laman. Para mo namang sinabi na wala akong ginawa kundi ang inisin ka, Dahlia. Nakakasakit ka na ng feelings ah. Bakit? Totoo naman na wala kang ibang ginawa kundi ang asarin ako. Sagot naman ito. Salubong ang mga kilay at matalim ang mga tingin sa kanya. Napakagatlabi siya. Pinipigilan ang sarili na matawa palalo dahil sa nakikitang reaksyon mula rito. Mabait si Dahlia. Hindi niya ito naririnig na nagsalita ng hindi maganda kahit minsan. Ngunit hindi naman na itatago ng mukha nito ang emosyon nito. Bagay na kinagigiliwan niya masyado. Sorry na. Hindi na ulit kita aasarin. Pangako niya pero inirapan lang siya nito. Sorry daw, pero uulitin din naman. Kilala na kita, Peril. Malakas kang mang-asar. Pasalamat ka at hindi ako mabilis mainis. Dahil kung hindi... Kung hindi ano? Igagapos kita at ipapaano dyan sa dagat para kainin ng mga pating sa Pacific Ocean. Sagot nito. Kaya mo? Manghang tanong niya. Aliw na aliw lalo kay Dahlia. Oo, gigil na ako sa'yo eh. Kaya wag mo akong subukan, Peril. Paano nga yung gigil? Patingin nga. Asar niya naman. Lalo namang tumalim ang tingin nito sa kanya. Dahilan para hindi na niya mapigilan ang sarili na sumabog sa kakatawa. Ngayon lang sila nagkaroon ng ganitong usapan at talagang nakakamangha ito para sa kanya. Hindi niya akalain na may ganitong parte ng pagkatao si Dahlia. Sira ulo. Irap na sagot nito sa kanya pero nangingiti rin naman. Nailing na lang siya at pilit na pinigilan ng sarili na matawa palalo. Okay, seryoso na. Gusto sana kitang tanungin kung may plano kang gawin ngayong araw. Bakit na naman? Nagkibit balikat siya. Aayain sana kitang mag-surfing. Talaga? Tanong nito. Kitang-kita niya pa ang pagniningning ng mga mata nito na para bang maliit na tuta na nakita ang amo niya. Kung gusto mo lang. Gusto ko! Napangisi siya lalo. Pwede kung ganun. Tara na. Tara! Sagot nito at mabilis na tumayo mula sa kinauupuan nito. Parang bata. Komento niya, ngunit hindi na siya pinansin pa ni Dahlia at excited na itong tumakbo sa shop kung saan ang tuturo at nagpaparent ng surfing board. Naiiling na sinundan na lang niya ito at tulad nga ng sabi niya ay para itong bata na tuwang-tuwa sa ginagawa nito. Kahit ilang beses itong itinumba at tinangay ng alon ay masayang-masaya pa rin ito. Tingin niya nga ay kahit malunod na ito ay tatawa pa rin ito. Peril! Bigla ay tawag sa kanya ng kung sino mula sa pangpang. Kunot noon naman siyang napalingon at gano'n na lamang ang gulat niya nang makilala kung sino iyon. Sanders? Aniya at nilapitan ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya pa. Assistant ito ng daddy niya, kaya ang makita ito ngayon ay sadyang nakakagulat para sa kanya. Nandito ako para sunduin ka, Peril. Sunduin? Bakit mo naman ako susunduin? Kailangan mo nang umuwi ngayon, Peril. Ang daddy mo, sinugod siya sa ospital kagabi. Para namang tumigil bigla ang mundo niya sa narinig. Galit siya sa ama niya dahil sa mga ginawa nitong mali, ngunit ama niya pa rin ito. Bakit?
Atake sa puso. Atake sa puso? Hindi ba't naoperahan na siya dyan? Unfortunately, the operation failed. Peril! Tawag sa kanya ni Dahlia bago pa man siya nakapag-react sa sinabi ni Sanders. Mabilis niya naman itong binalingan. Saan ka pupunta? I have to go home, but I promise I will be back. Sagot niya. Okay. Mahinang sagot ni Dahlia sa kanya habang marahang tumatango. Tumango-tango din siya habang napapahugot ng malalim na hininga. Ayaw niyang umalis. Ayaw niyang iwan si Dahlia. Ngunit hindi niya rin kayang baliwalain na lamang ng basta ang sitwasyon ng daddy niya. 3 days. I'll be back after 3 days. I promise. Pangako niya pa kay Dahlia tsaka humakbang papalapit dito para patakan ng halik ang noo nito. Tumalikod na siya at nagsimulang humakbang paalis pagkatapos noon. Nagmamadali pa dahil gusto niyang makauwi agad para makabalik din siya agad ng baler pagkatapos. Ngunit bigo siya na makabalik agad dahil halos 1 linggo na ang nakalipas simula nang umalis siya ay nasa Maynila pa rin siya hanggang ngayon. Stuck pa rin sa ospital dahil hindi pa rin nagigising ang ama niya. Na-comatose kasi ito dahil sa atake sa puso. I should have at least asked for her cellphone number. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang cellphone. Kanina niya pa sinusubukang hanapin si Dahlia sa Facebook. Ngunit kahit anong hanap niya ay hindi niya ito mahanap. Dahil bukod sa hindi niya alam kung Dahlia rin ba ang gamit nitong pangalan sa Facebook, ay hindi niya rin alam kung ano ang apelyido nito. Hindi siya makapaniwala na halos 1 buwan niyang kasama si Dahlia sa iisang bubong. Ngunit wala man lang siyang ibang alam na impormasyon tungkol sa dalaga kundi ang pangalan lang nito. Singit na tanong ni Aliyah, ang half-sister niya. Dahlia. Dahlia? Litong tanong nito. Tumango siya. Yeah, the girl I met in Baler. I should have at least asked for her cellphone number. You met a girl there and you didn't ask for her number? Even her surname. I just know that she's Dahlia. Tinawanan naman siya ng kapatid. Ang hina mo naman pala, kuya. Everything happened so fast that my mind got clouded. So you fell with her so fast that you forgot the formalities? Napakunot naman ang noo niya. We're just friends, Aliyah. Not until one of you catches feelings. And in your case, it was you who caught it. I don't know what you're talking about, Aliyah. Magkaibigan lang talaga kami ni Dahlia. Nangako kasi ako sa kanya na babalik agad ako sa Baler. Kaya lang, mukhang hindi ko matutupad yun. Paliwanag niya. Really, Aliyah, Dahlia and I are just friends. Dagdag niya pa nang titigan lang siya nito ng kakaiba. Tila ba hindi naniniwala sa sinasabi niya. Okay, sabi mo eh. Kibit balikat na sagot naman ito. Wala na itong sinabi pa pagkatapos noon. Ngunit tila tama lahat ng sinabi nito dahil habang mas lumilipas ang mga araw ay unti-unti na niyang natutuklasan ang tunay na nararamdaman para kay Dahlia. Hindi niya alam ang mga simpleng pagkatuwa niya sa tuwing magkasama sila ay senyales na pala na nahuhulog na siya para sa dalaga. Dahil din tuloy doon ay mas lalo lamang tumindi ang kagustuhan niyang balikan ito sa Baler. Subalit hindi pa rin niya magawang umalis dahil sa kalagayan ng ama niya na hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Please wait for me, Dahlia. Please, please. Panalangin niya habang nakatingin sa mga larawan nilang kuha sa kanyang cellphone. Sa kabilang banda, hindi naman maiwasan ni Dahlia na makaramdam ng lungkot habang nakatingin sa mga gamit niyang isa-isa na niyang binabalik sa loob ng mga bag niya. Tapos na kasi ang 1 buwan niyang bakasyon at kailangan na niyang umalis at balikan ang iniwan niyang buhay sa Maynila. At kahit pa alam naman niya na darating ang araw na ito, ay pakiramdam niya'y hindi pa siya handa, na hindi siya magiging handa kahit kailan. I can't believe it's already over. Aniya sa sarili. Para sa kanya ay sobrang bilis ng naging pag-usad ng oras na hindi niya namalayan na tapos na agad ang 1 buwan. Na kailangan niya nang iwan lahat ng magagandang bagay na naranasan at naramdaman niya sa beach house. Pwede ka pa naman bumalik dito, Dahlia. Sigurado naman na baka bumalik din dito si Peril. After all, this is his mother's beach house. Hindi nga lang kayo mag-aabot na.
Saad niya pa. Simula nang umalis si Peril noong 1 linggo ay hindi pa rin ito bumabalik tulad ng pangako nito. Gusto niya pa sanang magtagal pa ng kahit konti hanggang sa bumalik na ito. Ngunit hindi naman iyon maaari, lalo na't may trabaho pa siyang dapat balikan. Kung hindi man, kung sakaling nakalimutan na niya ang pangako niya, ay ayos lang naman. Hindi naman niya obligasyon na bumalik dito para lang sa'yo, Dahlia. Lalo na't mukhang importante ang dahilan ng pag-alis niya. Paliwanag niya sa sarili. Ayaw niya man ay hindi niya rin naiwasan ang makaramdam ng pagkabigo dahil sa hindi pagtupad ni Peril ng pangako nito na babalik ito pagkalipas ng 3 araw. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya kahit wala naman itong ginagawang ganun, na kahit pa magkaibigan lang naman sila. Ay nako Dahlia, tama na. Ang mabuti pa ay bilisan mo na ang pagliligpit ng makaalis ka na kaagad. Mamaya baka maiwan ka pa ng last trip. Naiiling na sabi na lang niya sa sarili, tsaka nagmadaling mag-ayos ng gamit niya. Nang matapos sa pag-impake ay bumaba na rin agad siya para magpaalam kay Mang Alfred. Pagkatapos ay umalis na siya ng tuluyan. Tinatanggap na ang lahat ng nangyari sa beach house na iyon ay mananatili na lang na hanggang doon, na hindi na muli pang magkukrus ang mga landas nilang dalawa ni Peril. Hindi mo man lang ba kinuha ang number? Usisa sa kanya ni Tina nang ikwento niya rito ang mga nangyari sa bakasyon niya. Umiling siya. Hindi ko naisip. Ano ba yan, Dahlia? Sayang ang chance. Ano ka ba? Pangalan? Ano na lang ang buo niyang pangalan? Bakit? Anong gagawin mo? Isa-search ko sa FB. Dali na, anong full name niya? Peril Sanchez. Sagot niya. Agad namang kinuha ni Tina ang cellphone nito para hanapin nga si Peril sa Facebook. At nang makita na nito ang hinahanap ay excited na hinarap nito sa kanya ang cellphone nito. Walang emosyon na tumitig lang naman siya dito. Eto ba siya? Tumango siya. Oo. Ang gwapo pala! Grabe! Ang swerte mo naman, girl! Bakit naman ako naging swerte? Dahil nakakilala ka ng ganitong kagwapong lalaki at mukhang mayaman pa. Magkaibigan lang kami. Sagot naman niya. Wala pa ring gana. Nakita niya na kasi iyon, pero imbis na matuwa ay lalo lang siyang nalungkot sa nakita niya sa Facebook account ni Peril. Naniwala kasi siya na importante ang dahilan kung bakit hindi nito natupad ang pangako nito na babalik ng baler. Ngunit hindi naman pala. Kitang-kita niya sa account nito ang tunay na dahilan. At iyon ay dahil busy ito kasama ang fiancé nito. Oh, bakit parang hindi ka naman masaya na nakita natin ang account niya? Sita ni Tina. Bakit naman ako magiging masaya? Siyempre, dahil nakita na natin ang account ng Prince Charming mo. Prince Charming? Hindi ko siya Prince Charming. Tina, magkaibigan lang kami nung nasa baler. At sa tingin ko ay hanggang dun lang yun. What happened in baler, stays in baler. Hanggang dun lang yun. Bakit naman? Usisa pa nito. Imbes na sumagot naman ay inescroll na lamang niya ang screen ng cellphone nito hanggang sa marating siya sa tag photos na may kasamang babae si Peril. Ah, girlfriend niya? Fiancé. Fiancé? Baka naman kaibigan lang. O kaya ay kapatid o pinsan. Read the caption, Tina. Alejandrino and Sanchez engagement party. Basa nito sa caption ng post. He's engaged. Baka naman hindi siya ang engaged. Malay mo, pinsan niya o kaya kapatid. Siya man o hindi, hindi pa rin natin maitatanggi na may girlfriend na siya. Kaya, mas mabuti nang umiwas na ako kaysa may mangyari pa na hindi maganda. Eh paano nga kung hindi naman niya ito girl? Girlfriend man niya o hindi, ay labas na ako doon, Tina. Ayaw ko nang isipin pang tungkol sa mga nangyari sa baler, lalo na ang tungkol sa kanya. Bakit? Dahil ba na-fall ka na sa kanya tapos hindi ka naman niya sinalo? Dahil may naghihintay na pala sa kanya dito sa Maynila. Ganun ba yun, Dahlia? Umiling siya. Dahil hindi ko na dapat pinanghahawakan pa ang mga bagay na temporary lang, Tina. Ay, ang bitter naman na. Hindi ako bitter, Tina. Eh ano? Ha? Eh halatang halata naman sa'yo na nafo-fall ka na kay Peril, no? Na umasa ka na totoong babalikan ka niya. Kaya lang, eto, nalaman mong may jowa na pala na baka engaged na siya. Paratang pa ni Tina.
Hindi naman na siya umimik pa dahil hindi rin naman niya alam kung ano ang isasagot niya sa mga sinabi nito. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana para sa kanya dahil 5 buwan ang nakalipas simula nang huli silang nagkasama ay muli silang nagkita ni Peril ng personal. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya ngayon na nandito na si Peril sa harap niya, lalo na't isa na itong bagong business partner ng kanilang kumpanya. Samantala, kanina pa kinakagat ni Peril ang loob na balat ng kanyang pisngi. Pinapakiramdaman kung hindi ba siya nananaginip o nagdideleryo lang dahil nasa harapan na niya ngayon si Dahlia. Akala niya noon ay mawawala na ang pangungulila niya para sa dalaga sa oras na makaharap niya na ulit ito. Ngunit nagkakamali siya dahil tila mas lalo lang niya itong na-miss ngayon na nasa harapan na niya ito. Dahlia! Tawag niya sa dalaga bago pa man ito makalabas ng conference room. Agad naman siyang nilingon ito, ngunit hindi tulad noon ay wala na ang ngiti nitong kaakit-akit para sa kanya. Yes sir? Do you need anything? Tanong nito sa kanya. Agad namang nagsalubong ang mga kilay niya. Naninibago sa tono ng pakikipag-usap nito sa kanya. Masyado kasi itong malamig at malayo. Para bang hindi niya kilala ang kaharap nito. Dahlia. Yes sir, is there anything I can help you with? Tanong pa ulit nito sa kanya. Come on, what's with that attitude? Nakangising tanong naman niya. Sinubukan niya pang abutin ang siko nito para sana hilahin papalapit sa kanya. Ngunit natigilan lang siya nang humakbang ito ng paatras. Have you forgotten me? May hinanakit na tanong niya pa. Umiling naman ito. No sir, I still remember you. You're the guy I met in Baler. However, we're inside my workplace where I am expected to always act professionally. Ako naman to, Dahlia. Di mo kailangan gawin ng mga yan sa akin. There's no exception to this rule, sir. So if you'll excuse me, I have to go back to work. Saad pa ni Dahlia. Wala naman siyang nagawa nang tuluyan na itong tumalikod sa kanya at umalis. Habang naiwan naman siyang nakanganga doon, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na ang Dahlia na kaharap niya lang kanina ay ang Dahlia na nakilala niya 5 buwan na ang lumipas. Maybe she's mad because you didn't keep your promise that you'll come back for her. Ani Aliyah nang ikwento niya sa kapatid ang nangyari sa muling pagkikita nilang dalawa ni Dahlia. I came back, Aliyah. I did. But you're late. Too late, kuya. Bumalik ka nung 1 buwan pa lang. You know my reason, Aliyah. But you didn't. Nangako ka tapos hindi mo naman tinupad. Based pa naman sa mga kwento mo, Dahlia was the type of person that will hold on to a promise until she no longer can. Napahugot siya ng malalim na hininga. Ano nang gagawin ko ngayon kung ganun? Di suyuin mo. Iniiwasan niya nga ako eh. That's normal. You probably hurt her feelings. Ani pa ng kapatid niya. Napaisip naman siya. Hindi malayong tama ang kapatid niya sa sinabi nito. Siguradong nasaktan niya si Dahlia. Hindi man ugaling magalit ng matagal ni Dahlia, ngunit siguradong may sama pa rin ito ng loob para sa kanya. Kaya naman para hindi na tumagal pa ang pangungulila niya para sa dalaga, ay kumilos na agad siya. Kaya lang ay tila mailap na talaga sa kanya si Dahlia na halos hindi na niya alam kung paano niya ito lalapitan. Dahlia, please. Huwag mo na akong iwasan oh. Pakiusap niya nang sa wakas ay matsyempohan ito sa labas ng trabaho nito. May kailangan ka po ba, sir? In case, bukas ko na iyan maaasikaso dahil naka-out na ako. This is not about work, Dahlia. This is about us. Putol niya agad sa sasabihin nito. Alam ko na agad na galit ka sa akin dahil hindi ako tumupad agad sa pangako ko. Pero maniwala ka, bumalik ako. Binalikan kita kahit alam kong imposible na nandun ka pa. Patuloy niya. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Peril. Naiintindihan ko na may mas importanteng bagay kang dapat intindihin. Importante ka pa rin sa akin, Dahlia. Kung may pagpipilian lang ako, hindi ako aalis na hindi ka kasama. Pero kailangan ko iyong gawin noon dahil nasa kritikal na sitwasyon sa ospital ang daddy ko. Kung may choice lang ako noon, kung pwede lang, ay isasama kita. Uulitin ko. Naiintindihan ko naman na gusto kita, Dahlia. Putol niya ulit sa sinabi nito. Ayaw nang pahabain pa ang usapan.
Ngunit imbis na ang inaasahan niyang reaksyon ang ipakita ni Dahlia, ay tila nagalit pa ito sa kanya. How can you say that to me when you are already engaged? Engaged? I'm not engaged to anyone, Dahlia. Not yet at least. I saw it, Peril. Kaya pakiusap, huwag mo nang itanggi para lang paglaruan ang damdamin ko. Paglaruan? Bakit ko naman gagawin yun, ha? Dahlia, wala kang ideya kung gaano ako nangungulila sa'yo. Kung gaano ko sinikap na hanapin ka kahit tila masyadong malaki ang mundo para sa ating dalawa. Umiling si Dahlia. Hindi ako naniniwala sa'yo, Peril. May fiancé ka. Alam ko. Nakita ko. Nakita mo? Saan? Sa Facebook. Nakapost doon. Sigaw na nito sa kanya. Natawa naman siya. Buti pa ikaw. Alam na engage ako. Huwag mo nang itanggi. Bakit hindi? Hindi naman yan totoo. Hindi ako engaged at wala akong fiancé, Dahlia. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka sa akin. Dahil wala akong ibang gusto kundi ikaw lang, Dahlia. Ang tanga ko lang dahil hindi ko agad inalam ang totoo kong nararamdaman para sa'yo. Hinayaan ko pang magkahiwalay tayo bago ko pa iyon napagtanto. Muntik ka pang nawala sa akin. Masuyong saad niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Dahlia. Umiling ulit ito habang siya naman ay humakbang papalapit dito. I should have known about it earlier. Ako ang lalaki. Dagdag niya pa. Hindi ako naniniwala. Anong dapat kong gawin para maniwala ka kung ganun? Tanong niya, determinado na patunayan na tunay ang intensyon niya. Tigilan mo ako, Peril. Hindi ako papayag na paglaruan mo ako. Hindi ako naglalaro lang, Dahlia. Mahal kita at hindi ako titigil hanggat hindi ko iyan napapatunayan sa'yo. Sagot niya. Umiling-iling naman ito at tila hindi pa rin kumbinsido sa panunuyo niya. Ganun pa man ay wala siyang balak na sukuan na lamang ito ng basta. Sa kabilang banda naman ay halos sabunutan na ni Dahlia ang sarili dahil kahit anong pilit niya sa sarili na hindi maapektuhan sa ginagawa ni Peril sa kanya ay hindi pa rin niya magawa. Napatunayan na nito na hindi nga ito engaged sa kahit kanino, na wala itong fiancé at lalong wala itong girlfriend. Ngunit ganun pa man ay hindi pa rin niya maiwasan ang magdalawang isip. Hindi na tungkol sa nararamdaman nito, kundi sa estado nilang dalawa. Napakalayo at taas ng agwat ng estado ni Peril sa kanya, bagay na hindi niya yata kayang tawirin kahit gaano pa man niya kagusto. Ano pa bang pinagdadalawang isip mo, Dahlia? Napatunayan naman na ni Mr. Sanchez na inosente siya sa mga pinagbibintang mo. Kastigo sa kanya ni Tina. Mayaman siya, Tina. Masyadong mayaman. Ano naman? Hindi kami bagay. Sinong nagsabi? Ikaw? Sus, Dahlia, hindi naman ikaw ang lumalapit kay Mr. Sanchez. Siyang nagkakandara pa makalapit lang sa'yo. Kahit pa, Tina. Ayoko sa masyadong matayog. Ayaw mo dahil insecure ka sa sarili mo. Bakit, Dahlia? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kung sino lang? Tanong nito sa kanya. Dahlia, you are you. Ang genius na team leader ng department natin. Hindi ka basta sino lang. Hindi ka babaeng pwedeng ikulong lang sa loob ng bahay para gumawa ng gawaing bahay at mag-alaga ng mga bata. Ikaw si Dahlia. Kayang-kaya mong makipagsabayan sa kahit na sino, babae man o lalaki. Kaya bakit ka mai-insecure sa kahit ano at sino? Hindi mo naiintindihan, Tina. Talagang hindi ko naiintindihan na kahit halata naman sa'yo na gusto mo rin si Mr. Sanchez ay pilit mo pa rin iyong tinatanggi. Alam mo, Dahlia, hindi ka araw-araw makakatagpo ng pag-ibig. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang sayangin ang pagkakataon mo. Lalo na't seryosong-seryoso naman sa'yo si Mr. Sanchez. Napaisip naman siya. Simula nang magkita silang muli ni Peril ay wala na itong ginawa kundi ang suyuin siya para lang mapatunayan ang sarili nito sa kanya. Peril! Tawag niya rito. Agad naman itong lumingon sa kanya. Do you need anything? Umiling siya. May gusto sana akong itanong. Ano yun? Gusto mo ba talaga ako? Gustong gusto. Mabilis na sagot naman ito sa kanya. Mahirap lang ako, Peril. Malayong malayo sa estado ng buhay mo. Ano naman? Tingin mo ba ay may pakialam ako sa bagay na yan? Kunot noon na tanong naman ito sa kanya. Ayoko mahusgahan, Peril.
Di ko hahayaan na mangyari yun, Dahlia. Hindi mo mapipigilan ng iisipin at sasabihin ng ibang tao, Peril. Alam ko, pero hindi ibig sabihin nun ay wala akong magagawa para patunayan na mali ang iniisip nila. Sagot naman ito. Napahugot na lang tuloy siya ng malalim na hininga. Bakit? Anong bakit? Bakit ako ang nagustuhan mo, Peril? Bakit hindi? Dahlia, kulang ang mga daliri ko sa mga kamay at paa para isa-isahin sa'yo ang mga dahilan kung bakit kita mahal. Mahal? Mahal mo ko? Tumango si Peril sa kanya. Mahal na mahal. Hindi ko man agad napagtanto ang nararamdaman ko para sa'yo, pero masisiguro ko sa'yo na totoo ako, Dahlia. Hindi ko ito ginagawa para lang paglaruan ka tulad ng sinasabi mo. Ginagawa ko ito dahil gusto kong ilabas itong nasa dibdib ko. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Mahirap akong mahalin, Peril. Hindi ka mahirap mahalin, Dahlia. At kung ganun nga ang sitwasyon, ay wala akong pakialam. Mamahalin kita hanggang sa abot ng makakaya ko. Hindi naman niya napigilan pa ang mapaiyak. Hindi niya alam na ganito pala kasarap ang mahalin na halos kumirot na ang puso niya. Peril, tawag niya. Agad naman itong humakbang papalapit sa kanya at inabot ang siko niya. Pinalandas nito ang kamay nito sa kanyang braso hanggang sa mahawakan nito ang kamay niya. Yes, baby. Mahal din kita. Bulong niya. Pakakasalan kita, Dahlia. Sabihin mo lang sa akin kung handa ka na. Sagot naman ni Peril sa kanya, tsaka siya nito niyakap. Lalo naman siyang naiyak. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari sa simpleng paghahangad lang niya na magbakasyon. Na sa baler pala niya matatagpuan ang taong magmamahal sa kanya ng higit pa sa inaasahan niya. At kahit wala man sa intensyon niya ang humanap ng pag-ibig, ngunit ngayon na natagpuan niya na ito sa katauhan ni Peril, kahit hindi naman niya hiniling, ay hindi na niya ito palalampasin pa. Palaisipan man noon sa kanya, ngunit ngayon ay naniniwala na siya na itinakda para sa kanya ang lahat ng nangyari. Simula sa pagpunta niya sa baler, ang pagkakastak nila sa beach house dahil sa bagyo, hanggang sa pagkikita nilang muli pagkatapos ng ilang buwan nilang hindi pagkikita na dalawa. Lahat iyon ay itinakda para sa kanilang dalawa ni Peril. Wakas.